moments later. So, gagawa ako ng dalawang vlog ngayon sa araw na to kasi habang day off pa ako. So, sasagutin ko yung nag-message po sa akin na maganda ba daw kumuha ng healthcare assistant program dito sa Canada. So, ayan, abang-abang lang po kayo guys. Sasagutin po natin yan maya-maya. Just keep on watching. So hi guys, magandang araw. So sa mga taga-subaybay ng ating YouTube channel, magandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at bless po kayo ng Panginoong Hesukristo. So ayan, ang tatalakayin po natin guys sa mga nag-aaral ng healthcare assistant program dito sa Canada or kahit hindi dito sa Canada, kahit sa ibang bansa, kahit siguro sa ibang bansa yan guys, hindi mawawala talaga yung healthcare assistant or care aid or caregiver. Iba-ibang klase pong tawag dyan sa healthcare dito sa Canada guys. Healthcare assistant or nursing assistant 1 or caregiver. So, paki-comment dyan sa baba guys kung ano yung tawag sa inyo. Kasi dito sa amin, nursing assistant 1, sa iba naman is caregiver or care aid or registered care aid. So, paki-comment dyan sa baba guys kung anong tawag din sa inyo kung saang bansa man kayo ngayon. So, ayan. So, mag-umpisa na po tayo guys. Sa experience ko, masasabi ko po na maganda at isa ka sa mga magandang desisyon. Bakit ka kumuha ng healthcare assistant program dito sa Canada? Bakit? Kasi dyan sa napili mong program or dyan sa napili mong kurso ay hindi ka mahihirapan maghanap ng trabaho after kang mag-aral. Kasi unang-una dito sa Canada guys, isa sa mga masasabi kong number 1 ng healthcare system dito sa Canada is syempre mga care aid, mga nurses, mga medical field ang priority, top priority po ng pagkakaroon po ng job employment. Kasi kahit ilang years pa yan makalipas, kahit ilang taon pa yan guys, hindi mawawala po dito sa atin na hindi magkaroon ng in the near future magkaroon po tayo ng sakit or sa mga nanay po natin o tayo pagtanda natin. So kailangan pa rin, importante pa rin talaga yung healthcare system dito sa Canada. So kaya yan po yung reason kaya hindi nawawala po ang mga kailangan o mga job employment, lalo na sa nagtatrabaho sa mga hospital. Kung registered nurse ka, so hindi ka rin mahihirapan maghanap ng trabaho dahil in demand job po. So masasabi ko in demand job po kung nasa healthcare field ka. So kung isa ka sa mga nag-aaral ngayon ng healthcare, katulad ko, dati nag-aaral po ako ng healthcare katulad nyo. So no doubt, hindi ka magdadalawang isip, magkakaroon ka agad ng trabaho at hindi ka mahihirapang maghanap ng trabaho dahil in-demand job po ang care aid dito sa Canada. Hindi lang po care aid, sabi ko nga RN, LPN, kahit RN ka sa Pilipinas, pwede kang pa-assist para maanon po nila yung yung natapos nyo kung saang bansa po kayo. So ayun. So, mas maganda rin po kung doktor ka, mas maganda rin po yan kasi top priority din po yan mga doctor, nurses, physiotherapy. Basta nasa healthcare field ka guys, hindi ka mahihirapang maghanap ng trabaho dahil yan yung top priority po in-demand job dito sa Canada. So isa pa, pangalawa po, ang benepisyo or benefits po ng pag-aaral po ng medical field, especially po sa healthcare assistant program. Nakalimutan ko na tuloy. Nasa utak ko na nakalimutan ko lang. So ayun, naisip ko na. Ang pangalawang benepisyo guys, ang healthcare assistant program, mayroon pong pathway yan guys para for permanent residency. May pathway po ang healthcare program guys. Pag kumukuha ka, may pathway po yan para sa permanent residency after na mag-aral kayo. So isa din yan, pangalawa din yan na benefits or advantage kaya ka nag-aaral ng healthcare assistant program.
Hindi nyo din alam guys, yung mga iba tapos na nag-aral, pero hindi sila kumuha ng healthcare assistant program dati. So, nung tapos na sila nag-aaral po ulit sila ng healthcare assistant kasi alam po nila na dyan po sila magkakaroon o makaka-settle ng job employment in the long run. Bakit ko nasabi po yan? Dahil pag nasa medical field ka po, hindi ka mali-layout. Ganun ba yun? Tama ba yun? Layover? Ay, layover tuloy. Hindi ka mali-layout. Sorry, layover. Mali po ako doon. Hindi ka mali-layout. Hindi ka matatanggal sa trabaho. Just kung sakali. Kasi, hindi man job po nga ang healthcare assistant or healthcare. Hindi ko na lang sasabihin ng healthcare. Basta nasa medical field po kayo. Hindi, in the long run po ay hindi po yan hindi po yan mangyayari, maliliaut or matatanggal sa trabaho. Kasi kailangan po nila. Kailangan nila po tayo. And then, pangatlong reason na bakit ka good choice na mag-aral ka ng healthcare assistant program dito sa Canada. Dahil maganda rin po ang benepisyo. Kapag lalo na po pag nagtatrabaho po kayo sa hospital, especially po sa government, you are a government employee, so maganda din po yung mga benepisyo nila na ibibigay sa inyo. Especially po yung pension, mga pension po, tsaka mga dental and health insurance. So, ayan po yung pinakamaganda din po na magtrabaho sa isang medical field. So, pangatlong advantage sa mga kumukuha dyan ng healthcare assistant program dito sa Canada, maganda po ang bigayan guys. Maganda po ang sweldo ng healthcare assistant program o healthcare, care aid, nursing assistant 1, RCA. So ayan, binanggit ko na lahat ng tawag. Caregiver. So maganda po ang bigayan. Sa akin, maganda po ang bigayan. Pero iba-iba pong lugar dito sa Canada o iba-iba pong province dito sa Canada kung magkano yung bigay nila per hour. Pero dito sa British Columbia, para sa akin ay maganda po yung rate per hour ng care aid dito sa British Columbia. So, hindi ko alam sa ibang lugar kung magkano po yung bigayan. Basta hindi po pare-pareho guys. So, disclaimer lang guys hindi ko sinasabi na maganda po ang bigayan kapag nasa care aid ka or care aid ka. Pero depende po yan kung saang province ka nagtatrabaho. So ang pang-apat, may mga discount kapag nagtatrabaho ka. Yung sabi ko, mas maganda rin nagtatrabaho sa hospital or sa government. Kasi may mga discount ka. Tulad ng pag mag-book ka ng hotel, kung lalabas kayo or mamamasyal kayo sa ibang lugar, may discount po ang hotel, ang ticket. Pag magpo-purchase ka ng mobile or kung ano man dyan, may diskwento po guys. So, hindi ko sure kung magkanong percent, pero yung nag-try po ako mag-book ng hotel, parang 6%, ganon, 11%. So, depende po yan kung ano pong service yung gagawin nyo po. So, ayun guys, tatapusin ko na po yung vlog po natin. So, sana po nakatulong po itong video ko po ngayong araw na to. So, sa nagtanong po sa akin kung maganda po bang kumuha ng healthcare assistant dito daw sa Canada. So, nasagot ko na po yung katanungan mo. So, sana po ay ito'y nakatulong sa'yo. So, hindi ko na po i-mention kung sino man ikaw. So, maraming salamat po ulit sa nanood. So, yung palagi kong sinasabi guys, kung bago pa lang po kayo dito sa channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakishare na rin po yung mga video na ginagawa po natin. Sana po makatulong guys sa inyo. Maraming salamat po ulit guys. Bye. Hanggang sa muli.